Sa iba pang balita, nagpalabas na ng warrants of arrest ang korte laban sa 29 na pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon sa nadiskubring 990 kilos ng shabu sa Maynila noong 2022. Ang Philippine National Police bumuo na ng task force para tugisin ang mga dawit na pulis. Detalye sa report ni Mar Gabriel live. Mar? Ali, nakahanda ang Philippine National Police na tugisin at panagutin sa batas yung mga pulis na sangkot dito sa kontrobersyal na operasyon. Patunay daw ito na hindi nila kinukonsinte ang mga maling aktibidad ng mga pulis at walang grand conspiracy o malawakang sabwatan sa hanay ng PNP. Ipinapaaresto na ng korte ang 29 na mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon sa nadiskubring 990 kilo ng shabu sa Tondo, Maynila noong October 2022. Sa warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 44, ipinapaaresto ang mga pulis kaugnay sa kasong paglabag sa Section 92 o ang bungling of drug case sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act na isang bailable offense. Ang liderato ng Philippine National Police ipinag-utos na ang pagbuo ng task force na mangunguna sa pagtugis sa mga dawit sa kaso. Base sa record ng PNP, 20 sa mga ito ang aktibo pa sa serbisyo habang ang iba sa kanila ay na-dismiss na, nag-resign at tuluyan ang nagretiro. Magkakaroon po ng meeting mamaya po to discuss kung paano po may implement itong mga warrants of arrest against the particularly not only ito pong 20 na active personnel at alam din po natin ma'am na meron din pong 3 retired dyan, 1 resign, 2 dismiss at maliban po dito sa active ay syempre kailangan din po nating iserve yung warrant of arrest against those former PNP members po. Nanindigan ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na dawit sa katiwalian. Patunay daw ito na hindi umiiral ang grand conspiracy o ang malawakang sabwatan sa hanay ng PNP. Gusto rin ipasabi ng ating Chief PNP na maliban po dito sa siguraduhin na mai-implement po itong mga warrants of arrest ay for those still in the active service ay sisiguraduhin po niya at ang gusto po niya ay tuluyan na pong madismiss sa kaso itong mga pulis na nasa aktibo pa po because of their involvement in this questionable police operation. At ang sinasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. 200,000 piso ang itinatakdang piyansa ng korte para sa kaso. Pero kahit makapagpiyansa, mananatili pa rin sila sa kustodiya ng PNP matapos na ipag-utos ni General Marbil na isailalim sila sa restrictive custody. We are expecting po, meron pa pong ibang mga warrants of arrest na ilalabas kasi maliban po dito sa section 29 po ay meron pa pong ibang mga kaso po. At least section 92 po, ito pong sinampa po sa kanila. But I understand, base po doon sa unang inilabas po na desisyon, ay meron pa po silang karagdagang kaso ng section 27 and section 29, which is both non-bailable po. October 8, 2022, nang madiskubre ng mga pulis ang 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Tondo, Maynila. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa isang buy-bust operation na umano'y may-ari ng lending firm kung saan nadiskubre ang droga. Ali, pagdating naman doon sa kasong administratibo nitong mga pulis, patuloy daw na hinihintay ng PNP yung final resolution nitong NAPOLCOM kaugnay doon sa desisyon sa kanilang kaso kung sila ay tuluyang matatanggal sa serbisyo. Ali? Kanina umaga ang ulat na nabasa natin ay ang pagdepensa ng PNP sa sarili nila dito sa paratanga ni Secretary John Vic Rebullion din ng DILG na grand conspiracy sa hanay ng PNP. Ngayon ba ay meron ng pag-amin na totoo nga na nagkaroon ng malawakang sabwatan sa hanay ng mga pulis?
Well, Ali, yan ang maring itinatanggi ng liderato ng PNP. No? Wala daw malawakang sabwatan at walang cover-up dito sa mga kaso na kinakaharap ng mga pulis kaugnay dito sa kontrobersyal na operasyon. Katunayan, sila mismo yung nag-imbestiga at nagsampa ng kasong administratibo dito sa mga pulis na idinadawit dyan sa operasyon. At git pa nga ng PNP, walang sino mang chief PNP sa mga nakakaraan o sa kasalukuyan ang kukonsintihin yung ganitong mga illegal na aktibidad. At tuloy ba ang isasagawang pag-imbestiga ng DILG tungkol dito, no? Nag-anunsyo si Secretary Remulla na magkakaroon ng probe dito sa ang nagbunsod nga dito ay yung cash reward system, hindi ba? Yes, Ali, actually ang sinabi ni Sec Remulla, magbabacktracking sila dito sa mga malalaking drug operation mula noong 2016 para nga ma-uncover yung mga katiwalian dito sa mga sinasabing malalaking anti-drug operation. At ang sabi ng PNP, handa naman sila at bukas sila sa pakipagtulungan sa investigasyon na yan at handa nilang i-provide yung mga ebidensya at yung mga report kaugnay sa nasabing mga operasyon. Ali? Okay, yung dalawang general, hindi ba? Merong dalawang general na sangkot? Yes, Ali, yung dalawang general na nasangkot dito sa kaso, sila yung kabilang doon sa mga nakapagretiro na sa serbisyo, no? Pero usually, ang practice sa PNP, pag may mga pending administrative case ka, hindi mo makukuha ng buo yung mga benepisyo mo. So, yan ngayon yung inihintay ng PNP on the part of administrative case doon sa operasyon na yan. No? Hinihintay nila yung final resolution ng NAPOLCOM kung ano yung magiging pasya dito sa mga pulis partikular doon sa dalawang general na sinasabing nanguna dito sa operasyon. Pagdating naman dito sa kasong kriminal, kasama sila doon sa nilabasan ng warrant of arrest nitong branch 44 ng Manila RTC. At yan namang offense na yan ay isang bailable at hinihintay pa nila yung dalawa pang warrant of arrest na inaasang ilalabas din ng korte. Partikular yung paglabag dun sa section 27, no? Yun yung sinasabing planting of evidence na isang non-bailable offense. Okay, kaabang-abang ang mga susunod na kabanata nitong serye ito. Maraming salamat, Mar Gabriel, nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.